Pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit. Siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. O nagpapakaingat ka ngayon sa... Totoo lang ito. Gino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Ang aking gusto sabihin dito dyan, ano man ang panahon, kung ano yung tama na batas, yun ang desisyonan. Nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon na isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Sherwin. Acting Senate President po. Oo. Opo. Kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain na petisyon, na magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam namin legal kami. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel, si Senator Soto, Senator Migs, at si Senator Escudero, dating naging Senate President. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na Senate President, limang dating Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay influensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang nakikilala. Ilang ulit sila naging Senate President. Doon sa natukahan na maging acting president, kahit na 12 lamang sila. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon, pero naging pasa ng Korte Suprema, wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing, kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. Pero nakita mo, dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Pero yung tunay na layunin, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin kahit 12 lang. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Hindi na nga po Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Ano na bang nangyari sa Senado? Ito yung kalagayan namin. Ngayon, alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring
may nakikinig sila sa atin. Yes po, malabang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa ng mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Ganon. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak dun sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa na tulad natin. Kaya papasok siya. Ang sayon. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal- Pero sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan. Sir, ano? Malawak ang epekto nito. The court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. So, magdidesisyon siya. Mapipilitan siya ngayon. Ang problema dyan, ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Opo. Huwag naman yung pong masamayin yung Yan. aming paglalahad Para ng- bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. po. Opo. Nagkataon kasi sa panahon pa naman na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Korte Suprema. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang Andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Wala pa. Baka yung Amerikano nag-uumpisa na tayo doon, di ba? Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, kay Tag-ulan, kay El Nino, kay La Nina, nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama na batas, yun ang desisyonan. Ayun, nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice. Yung kasalukuyang Gismundo. ano ngayon, mga justices. Halimbawa kayong dalawa ay Associate kasama sa 10. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Naghahangad din naman maging Chief kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Naging punong maestrado. Ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Magpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng ng desisyon, ano? baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, pag-desisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung Baka masamain ng Di ba? appointing authority. na naman. sinasabi ko ito, totoo lang ito. I-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema
na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa din, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo nga, no? Ngayon, yung desisyon na yun, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. So yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Sa sitwasyon makawawa, no? So, mas mabuti. Sabi siguro Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng ganon. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. Kung magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga kapatid, tingnan mo, pati yung petition ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Balikan mo yung pagdedesisyon sa, nagkaroon din ng petition tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan pa rin. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yun, ganito 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for decision. Decision yan. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin.